Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone, wherever you are in the world. Good morning sa mga OFW natin. If ever you have come across to this channel, Justin Talk News PH, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito and continue patronizing Justin Talk News PH. At before tayo magsimula, I would like to request, paki-pindot naman yung like. Then if you like this video, you like some of our topics here, issues, you can share this to your friends. And for those who are new to this channel, bago lang kayo na-discover ninyo itong Justin Talk News page, paki-subscribe. Okay? Kahit pa isa-isa lang, okay lang yan. So this morning, ano bang issue ang pag-usapan natin? Ito. Ano kayang totoong rason doon sa kansila nila sa testimony supposed to be ngayong araw na to, day 6, sa impeachment trial ni VP Inday Sara? Ano bang sa tingin natin tunay na dahilan kung bakit nila kinansila yung dalawang supposed to be hostile witnesses? Actually si Bilo pala hindi hostile witness yun, talagang witness nila yan, pero yan kinansila nila. At yung kay Atty. Zulaika Lopez, bigyan natin ng dahilan sa tingin natin na ito talagang tunay na dahilan. So i-discuss natin yan later on. Another topic, itong pagyayabang ng si Tabatsoy na si Sindan niya, na kinukutyan niya yung defense team, pagalingan pa raw. Tanungin natin siya later on kung sino bang nangangapa, sino bang hindi magaling, sino bang bupols, yung defense ba o yung prosecution doon sa preparasyon nila ng kanilang mga witnesses. So yun ang i-discuss natin, yung dalawang topic, and of course other matters with regards to the impeachment trial at itong mangyayari this afternoon tungkol doon sa debate with regards to the opening the tax payments ni VP Inday Sara sa BIR, then yung AMLC, mga bank accounts nila. It will go into a debate between the prosecution and the defense, and then later on magkaroon ng plenary, magkaroon muna sila ng caucus. Then they will have a plenary debate also, yung mga senador, kung dapat mambuksan ang mga supposed to be secret accounts na yan, yung bank accounts, yung tax payments ni VP Inday Sara, na nakasaad naman sa batas ng BIR Revenue Code na bawal talaga magbukas ng mga tax payments, pero it is exempted kung nandyan na sa impeachment trial court. But nangyari nga, kailangan didibatihan pa ng mga senador. So yun ang mga topics natin, and other tidbits of information na nakuha natin, narinig natin sa nangyaring nakaraan na kahapon ito, day 5 ng impeachment trial ni VP Inday Sara. So unahin na natin itong tungkol doon sa pag-withdraw nila sa witness nila na si Atty. Zulaika Lopez. Ano bang dahilan? Sabi ni hindi matapang si Lorna Pataw, matapang daw na parte, dramatic ang dating, paarte-arte, may konting humor pero hindi naman nakakatawa. Katulad ng mga pronouncement yung nakaraang mga hearing, sinabi niya na gusto lang nila
bawasan yung number of hours or days na mai-incur dahil nga sa sobrang dami na mga witnesses. Kaya para makatulong na mapabilis yung hearing, kasi ang estimate nga ni Win Gatchalian na abutin ng 176 days or almost 9 months or more than 176 days. I think 9 months yan aabutin yung hearing. No? Ngayon, dahil nga ang ipipresent na witnesses 55 yung una kong narinig, so yung prosecution 55 daw, so ngayon 50 ano na lang, dalawa apat ang nabawas, 51 na lang. Then yung defense 40, I think 46 or 47 witnesses. So yun ang dahilan, kaya para daw makatulong for speedy trial, nagbawas daw sila ng witnesses. Ito ba yung katotohanan? O alibay lang talaga yan? Alibay, para sa akin alibay yan. So sabihin natin yan kung bakit alibay. Ngayon, 46 nga yung witnesses, hindi pa sila nagpresenta kasi puro cross-examination pa yung ginagawa doon sa mga witnesses na pinipresenta ng prosecution, dahil sila ang unang magpipresenta, mag-direct and direct examination ng kanilang mga witnesses. So ang estimate nga nila abutin ng 9 months. Di ba nung una tinanong kung gaano katagal mangyari yung impeachment trial, sabi nila low straw, dilema na abutin niya ng ganyan din kahaba, 9 months. Gusto nilang patagalin ng gusto dahil gagamitin nila yung election as an issue. Gamitin nila yan, pabutin nila yan sa time na aware na ang mga tao kung magkaroon man ng election. Para sa akin din maganda rin yan na there is an ongoing impeachment trial, kasi sigurado yung plano nila na magkaroon ng Constituent Assembly maapektuhan din. At hindi naman basta-basta patawag ng isang sesyon na kasama yung Senado at ang Kongreso. Kaya itong Constituent Assembly nila to change the term limit ng mga senador at ang kasama ng presidente sigurado ay magkaroon ng overlap doon, or yung plano nila mahirapan sila pag-program dahil nga dito sa impeachment trial na to. So baka hindi nila naisip yan, kasi kung 2027 abutin ito, kung 9 months, ano ba ngayon, 6 July na ngayon, so 6 months plus 3, so abutin na nga yan, January, February, March, April. So paano pa sila mag-Constituent Assembly na yan, na 2028 na, almost 8 months na lang or 9 months na lang, 2028 na. So mahirapan sila naipostro yung Constituent Assembly. Mabuti naman nasalba yan dito sa impeachment trial ni BP Inday Sara, na sa pagkangayon na pa lang nakikita na natin na talagang walang kalatoy-latoy itong mga sinasampa nilang mga kaso. Itong mga ebidensya nila, mga witnesses nila, abogado, walang kabuhay-buhay. At nakita naman natin kung ano yung mga ebidensya na pinasa nila. Nakikita naman natin na minamadali lang itong investigasyon na to. So anong dahilan na ayaw na nilang ipatawag si Zulaika Lopez? Simple lang yan. Nung nagpresenta ng mga time date, ng time stamp doon sa mga videos, doon sila nadali kasi ang pinapakita nila yung pagmumura lang ni BP Inday Sara. The whole video, the whole anong eksena na yon, kung bakit nakapagsalita si BP Inday Sara ng ganyan, puro mura ang pinapakita nila. Hindi nila pinapakita yung, kahit na yun, hindi yung buong video, yung time na yon simula ng pagsasalita niya, kung ano bang konteksto ng mga sinasabi niya. Hindi yung magmumura lang at sabihin dahil nga ito galit na galit siya sa presidente,
na dapat naman talaga tayo magalit. Ito si Lutok. Saan ka ba galing? Hindi mo ba alam na mga Pilipino galit na galit? Kayo lang ata sa Tacloban ang gusto, pero ang daming taga Tacloban na galit dyan. Isipin mo, negative 27 ang trust rating. Isipin mo, negative. Wala pa yatang presidente na ganyang kataas ang naabot sa buong mundo siguro. Kaya nakikita natin yung konteksto ng sinasabi niya, bakit nakapagmura siya. Ngayon, kung doon sa mga timestamps, yung mga ginamit yun ng depensa, pinapakita ang buong pagsasalita ni VP Inday Sara sa mga timestamp na yun doon sa video. Ano nangyari? Mga sinasabi ni Sara, sinusuportahan niya yung pagmumura niya. Tulad nung galit na galit siya dahil nga itong pagnanakaw, yung sa appropriations, galit siya kay Martin Romualdez. Sino bang hindi magalit? Yung mga ibang bagay pa, yung mga ginagawa ni Bangag, na hindi talaga siya marunong maging presidente. Totoo naman, marunong ba siya magpresidente? Ilan bang calamity na ang dumaan sa Pilipinas? Lindol ba may ginagawa ba siya? Di ba totoo yun? Na wala talaga siyang kaalam-alam bilang isang presidente. Ang paghihigo ng pulburon yung alam niya. Tapos, yan daw ang dahilan na basta na lang out of rage ni VP Inday Sara, galit lang, kaya sinabi niya yun, kaya inciting to sedition daw yun. Kita mo ang utak ng mga prosecution. Kaya kung ipakita yung lahat ng mga videos na yan, lalong ang simpatya ng mga tao ay mapupukaw. Dahil tama pala yung ginagawa ni VP Inday Sara. Kamura-mura naman talaga yung presidente natin at yung asawa niya at ng pinsan nila na sobrang magnanakaw silang lahat. Di ba? Kaya minumura niya. Kitang-kita naman kung paano pinahirapan si VP Inday Sara sa pamamagitan sa pagpapahirap ng kanyang mga tauhan na ito si Zuleika Lopez. Di ba? Pinakita rin yung video. Hindi nila akalain ng prosecution na gagamitin yan against them. Mga videos na yan. At nagiging propaganda na tuloy kay VP in favor of VP Inday Sara. Nakita ng mga tao ngayon na nanonood, yung pala ang dahilan eh. Yung pala ang dahilan na nagagalit yung Vice President natin. Dahil sobrang kawalang hayaan at pabayaan na ginawa ng Presidente nating Bangag. So, kung kung gawin nilang testigo, sinabi ni Kapunan na asawa ni Rod Kapunan yan, di ba? Ram yun si Rod Kapunan. Kung ipalabas yan, ang gusto nilang alamin daw kung totoo nandoon ba siya sa pagbigkas ni Sara ng mga threat na sinasabi nila. Yun daw ang gusto lang nila i-confirm. Ngayon, pwede yun. Siyempre, nandoon si Zuleika Lopez. Confirm na anong pangyayari. Yun daw lang ang purpose. Nahayag naman daw doon sa kay Lutok kung ano nangyari doon sa video. Di ba nakita na ninyo yun? Alam naman ninyo kung anong sinabi. Gusto lang kasi ninyo noon, akala ninyo na hindi magsasalita si Zuleika Lopez kung ano ba talagang totoong nangyari. Nung linabas yung video, nung ang defense team na nagpalabas, nakita nyo na napaka masisira ang diskarte natin kung magsasalita yan si Zuleika Lopez. Kasi ang gagawin yan, magkaroon din ng cross-examination. Mag-direct testimony muna siya doon, tatanungin ng abogado si Liguatan na masyadong mayabang, na waray din, mga bataan niya na to, ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos. So, ang susunod niyan, cross-examination yan ni sino ba tong abogado niya, si lagi kong nakalimutan apelyido, yung magaling niyang batang abogado. So kung i-cross-examination niya, lalabas yung katotohanan doon. Masasabi na inaapi siya, na pinasok siya doon, na pinasok sa kanyang kwarto doon, pilit na pusasan at ilabas dalhin sa Women's Correctional. So
lalong kukuha ng simpatiya yan sa mga taong nakikinig. So, babagsak lalo ang kanilang, wala naman silang popularidad eh. Lalong magagalit ang mga tao sa kanila sa ganyang pangyayari. Kaya talaga, kinansila na lang. Lalong lalaki ang simpatiya na maibibigay ng mga tao kung makita yung video at ang testimony ni Zuleika Lopez, Attorney Zuleika Lopez. Kita naman natin kung paano magsalita si Attorney Zuleika Lopez. Hindi naman katulad ni Lutok yun. Ganyan. Ano yun, sir? Yes, Your Honor, sir? Ganyan ang style niya, Hindi ko alam. Kasi sila ang gumawa niyan. May pagka, Baltic din Ikaw nga ang supervisor. Ikaw ang pumirma dyan sa dokumento. Ikaw naghanda ng charge na yan. Tapos hindi mo alam. Ang klaseng tao ka. Kasi nga maraming ina-alter ng mga dates para lang humabol sa impeachment. Yan ang katotohanan. Kaya nakabuking-buking yung sworn statement. Humabol yung attachments doon, yung mga affidavit. Pwede ba yan? Dumating ng 30 na sworn 30 na yata or 11 ng February. January 30 dumating. Tapos yung date ng mga nauna pa doon sa pagdating. Kasi February 5. Kasi ibig sabihin nakahanda na yung mga attachments bago dumating yung certification na pwede nang i-file yung kaso. Kasi dumating yung January 30 pero hinantay yung 5 Talagang hinantay ang 5. Tapos nang tinanong si Lutok, anong sabi? Hindi ko alam sir na pinail yung impeachment case noong February 5. Katawa naman yan, klarong pagsisinungaling. So yun ang iniwasan nila ng mga prosecutors. Siguro na pagtanto nila na kung patawag natin yan, masisira pa tayo lalo tayong mababaon yan. Kaya tumayo si Lorna Kapunan na yan nilang natin. Ang dahilan nila na ayaw daw nila na magtatagal. Samantalang una nilang intensyon na pahabain dahil gagamitin nilang propaganda para sa eleksyon. So yun ang kabalintunaan na mga sinasabi, mga kasinungalingan na sinasabi ng prosecution. At tungkol naman doon kay Bilyo, Captain Bilyo, yung pulis yata ito, so mapatunayan din kay Bilyo kung magkaroon ng cross-examination. Totoo ba na kinuha niya yung cellphone? Totoo ba na tinutulak ninyo yung mga tauhan ni BP Sara at saka si BP Sara na ang treatment nyo parang hindi siya pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa? Yan ang treatment nyo sa Vice President. Totoo naman kasi yung kung makita mo yung video clippings, video talaga ng pangyayaring yun, makikita mo na si BP Sara hindi nila nire-respeto. Talagang ayaw nilang papasukin yata yun papunta doon kay Zuleika Lopez. At nung makuha na nila Zuleika para dalhin niya sa Veterans Memorial, veteranos sa tama, dalhin doon para doon na lang siya i-confine. Ang nangyari, muntik pa maipit si BP Sara kasi tinutulak yung pintuan. Sipin mo ganyan ang treatment niyo sa Vice President. Sino nag-uutos noon? Huwag mo sabihin si lang. Sino bang chief PNP noon? O si Boeing lang. Sigurado sila Lisatanas, sila Martin Romualdez at si Bangal. Sigurado yun. Kaya ganyan ang pagsunod ninyo sa mga amo ninyo. Tatandaan naman natin yung mga tao na yan lalo na yung mga pulis na nandoon. Kaya kung cross-examination sa Sibilyo, ipapakita na naman ulit yung video doon. Dahil kailangan ipapakita kung anong pangyayari, paano nangyari. So makita ng mga tao kung gaano nila winalang hiya si BP Sara. So, lalong masisira sila doon. Kaya kinansila na lang ni Lorna Kapunan. At OA pa, overacting pa. Kunwaring, dami mo naman talong kaso, Lorna Kapunan.
maggaling-galingan ka. Wala ka namang ano eh. Sabihin mo, puitit, ano bang track record mo? Di ba? So, yun ang main reason bakit nila pinigilan talagang makapagsalita si Zuleika Lopez at saka si Captain Billy. Mayayari sila sa cross-examination, ma-expose sila ng gusto na walang kagalang-galang sa ating Vice Presidente ang ginawa nilang aksyon nung panahon na gusto nilang hulihin si Zuleika Lopez. At ito, yung insidente na paglipat niya doon sa ospital, after that, nagkaroon na ng maraming rally. Kung maalala ninyo, doon sa labas ng ospital na yun, Veterans Memorial Hospital yata yan. So, ayun, dyan lang, malapit sa SM. SM North. Sa North Avenue yata yan. So, yun na yung issue na yan. So, alam na natin kung anong diskarte ni Kapunan. At sina Luistro, si Dilima. So, nagapan din nila. Pero alam na natin eh. Ngayon, ito namang pinalabas itong tabatsoy na si Sindanya na pinagyayabang pa niya na yan hanggang dyan lang ba kayo kagaling? Alam na. Feeling niya na magaling siya. Nagkabulol-bulol na nga ang witness ninyo. Anong ginawa niyo sa witness? Ano yung mga papilis na mga tampered, mga dates, mga pinag-iiba? Hindi ba niyo napansin yun? Ang dami niyong prosecutors dyan. Ito, spokesman ng prosecutors. Hindi ba nila napansin yan? Sobrang yung galing eh. Kumuha kayo ng maraming abogado, hindi niyo napansin yung mga dates na ng inyong pati yung docket number, hindi alam ni Lutok kung ano yung pinail nila na complaint, kung anong docket number, hindi niyo malaman eh saan. Yung mga ganyan, so hindi talaga ninyo nabibrief ang mga witnesses ninyo kung saan ang kagalingan yan. Kaya nga, kung hindi pa tinanong ng husto ng defense, akala kasi nila okay lang presenta nila yung mga dokumento na yan. Pag paniwalaan kagad ng defense team, mahuhusay yan eh. Kasi alam nila na pag magkaroon ng ng problema yung mga presentation ng yung ebidensya, talagang madismiss yan kung nasa RTC pa yan, MTC. Nagagalit ang piskal niyan, itatapon sa mukha niyo yan. Ano ba to? Kaya yung nangyayari, yung mga dokumento napansin ng DOJ, hindi ito po pwede. Hanggang kinapos na sila ng oras, walang magawa. Ginano na lang. Pinasa na lang kaagad. Pinail kaagad. Kasi wala nang oras eh. Naghabol ng oras ng February 5 ng pagsampa ng unang impeachment trial ni impeachment hearing dyan sa House of Representatives, House of Crops, yung impeachment charge ni VP Inday Sara. Kaya hinabol nila yung date. Nang tinanong naman si Lutok kung alam mo ba, hindi ko alam. Napakagago, para kang walang posisyon dyan sa NBI. Parang pinagyayabang mo pa na puro 12 years ka, na marami kang Bagay, sinasabihan nga ni Senator Padilla na golden boy at golden boy ng NBI. Ibig sabihin, siya ang may hawak ng dyan, kapirahan dyan, mga transaction dyan. Kaya nga, sa sobrang niyang yabang, na-charge tuloy ng illegal detention, na-charge ng theft, robbery, may perjury. Yan ang kaso nila ngayon dahil may dalawang foreigner pala, mga Chinese, na hinuli nila na sampahan sila ng illegal detention. Ang sabi naman nito ni Lutok na fake yung notaryo. Isipin mo, parang si Gutisa naalala ko si Gutisa parang ganyan ang pinapalabas ni Lacson. So ito naman fake daw notaryo, kaya wala daw, malabo daw yung demanda na yung malabo, hawak-hawak ni Senator Ruben Padilla. At siyempre nung pinasa sa ombudsman, talagang ididili yan.
So yun ang yang si Lutok na yan. No? Na sa totoo lang napakabubo na ano yan, na abogado. Para wala talagang yung mga salita niya parang naka-template. O sa ganyang mga high profile case kasi, tulad nitong impeachment case ni VP Inday Sara, dapat matino yung mga dokumento nyo. Puro template ang ginagamit ng NBI, kaya nakikita mo yung mga affidavit, mga investigation report doon sa mga vloggers or yung mga media personnel na nag-testify doon, pare-pareho. So bawal yan sa mga ganyang kaso. So nakita natin nung kayabangan ni Sindanya, kayo ang ayusin ninyo. Kaya napaka-bupols ng mga prosecution. Kung nakita nyo, napakasimpleng yan, yung pagpapile lang ng mga supporting documents, sablay pa. Kung yung ulitin ko, kung sa totoong korte yan, at aware na ang mga dyan, sigurado iti-take up yan doon sa huling bahagi ng trial na yan. Kasi ang magprepresenta ng ebidensya, itong defense team ni VP Inday Sara. Ngayon sila pa magpresenta, but later on, malapit na yung closing, ang defense lawyers ang magpipresenta ng kanilang mga ebidensya. Kaya doon na lahat yan mabuyang-yang. Pero ngayon pa nga lang, wala na sablay na lahat. Kaya nakikita mo naman sa mukha ng mga majority senators na talagang sila, na-embarrass ng gusto. O anong sabi ni Erwin Tolpo, di ba? Parang hindi siya makapaniwala, ganyan katagal ang kaso na yan, hindi pa nakasampa sa DOJ para hanggang ngayon almost mahigit na ng isang taon. Ibig sabihin yan, kulang sa ebidensya. Wala kayong makalap na ebidensya na totoo, at saka grave threats at inciting sedition. Wala kayong solid na proof na ginagawa yan. Hindi talaga yung matatanggap sa piskalya kung isampa niya yan sa korte. At yan yung nga sinasabi, mga minor na criminal lang yan, mga felonies lang yan. Kaya it doesn't constitute an impeachable offense na pwede mong ipataw sa isang vice president na kailangan she will commit high crimes tulad ng murder, tulad ng plunder, and other high crimes. High crime ba yung grave threat? Kung sabihin natin kung totoong nag-commit yan. At hindi naman yan mangyari yung grave threat na yan kung walang threat sa kanyang buhay, at yun ang napatunayan, at yan ang dapat tandaan ng Sindanya. Kasi sinasabi niya, it will never discredit daw or erase na nagsalita si VP Inday Sara na mayroong threat talaga sa presidente. Pero hindi niyo inokat kung saan nagsimula yung salita niya. Di ba ang una, gusto siyang patayin, kaya sa tingin niya ang magpapatay sa kanya ay yung tatlong bangag na yan. Kaya kung ano mangyayari sa kanya, patayin din sila. Saan ang nauna? Yung threat na binigkas niya? O yung threat na natanggap niya prior sa pagsasalita niya? Di ba yung threat sa kanya na hindi ngayon inimbestigahan ng NBI? Naipit ang NBI dyan, ba't hindi nyo inimbestigahan? Kaya gusto daw nila, in-invite daw nila si VP Inday Sara para malaman kung sino ito. Bakit? Mag-imbestiga kayo ng motoproof yung sinasabi ninyo Kayo mag-imbestiga. Kailangan pa ba ang presence ni VP Inday Sara? Paano na lang kung sabihin ni VP Inday Sara kung sino yung tao na yan? Mangyari, ano gagawin niya sa tao na yan? Alam naman ni VP Inday Sara na hindi kayo pagkatiwalaan, na ang nag-utos sa inyo ay si Bangag. Bakit sabihin niya? Di ba? Common sense lang yan. Alam ni Inday na nag-utos ng NBI para igipitin siya dyan sa grave threats. Ay, sila Bangag at gumamit ng mga tauhan niya. Gumamit ni Matibag, at ito sina Jack noon, Santiago, ito sila Lutok, saka si Lilong Kalilong. Bakit sabihin niya kung alam niya? Tsaka sa mga ganyang kaso, kaya mag-approve na
talagang meron kayong patunay na talagang ginawa niya ni BP Inday Sara ang pag-hire ng assassin. Kahit nga si Kalilong at ito si Lutok, hindi nila mapatunayan na merong kinausap si Inday Sara na heart killer. Wala. Ako sinabi na, ito nga sinabi ni Sindanya na hindi daw nawala yung, wala na, may bahid na yan. Dahil ang unang pangyayari niyan, sobrang galit ni BP Inday Sara dahil nga sa ginawa niyo sa kanyang chief of staff na si Atty. Zuleika Lopez. Kaya nakapagmura siya. Sobrang injustice ang ginawa, persecution ang ginawa niyo sa tao dahil nga tauhan niya ni BP Inday Sara para mapiktuhan si BP Inday Sara. Natural lang naman yan. Ibang klase si BP Inday Sara na magprotekta sa kanyang tauhan. Kaya nga dumating sa punto na nagagalit siya. Sobra na eh. Nanakaw pa kayo, iniipit pa ninyo yung ibang mga tao. Lalo na itong mga kalaban niyo sa politika. So, yun. Sinabi ni Sindanya na hindi na nawawala daw yung katotohanan. Anong katotohanan? Nang lumabas talagang katotohanan. Na sobrang inyong pag-aapi. Talagang linabanan kayo ni BP Inday Sara. Tama lang yun. No. Sa ibang tao nga, kung sabihin ko sa inyo, yan ang gusto ng ibang tao, na mawala yan si BBM, tsaka yung asawa niya, tsaka si sa sobra nilang kahirapan, tsaka sa daming injustice yung ginagawa ninyo. Kung tanungin nyo yung karamihan ng tao, kung gusto ba ninyong mabura sa mundo, yung mga, di ba? Pero nasa batas tayo kaya takot tayo magsalita ng ganyan. Bukod sa pagiging Kristiyano natin, hindi dapat yan ang gagawin ng tao, pero minsan kung sobra na yung ginagawa, talagang gustuhin mo na rin na yan ang mangyari sa kanila. At sa negative 27, siguro halos lahat na tao ng Pilipinas gusto na talaga silang mawala. Hindi ko naman ibig sabihin na mawala na totally. Maalis na sila sa kanilang pwesto. Kaya ano bang sigaw ng mga tao ngayon? BBM resign. Di ba? Itong mga witnesses na to, lutong-luto at gusto niyang yukuhin ng mga tao na ang tingin ng mga tao sa administrasyon na to ay maayos pa. Wala na. Yung survey na yan, magpapakita wala. Kaya yung sinabi ni Sindanya, lang yan, ang takip sa kanilang kabubuhan na ginawa dyan sa hearing na yan. Pantakip lang yan. Sila talaga ang walang latoy-latoy na magpresenta ng mga ebidensya. Isipin mo, red threat na inciting to sedition at hindi naman ma-prove kung ano bang epekto ng inciting to sedition. Meron bang nag-revolution dyan? Meron bang nagdala ng mga bomba dyan? Nagdala ng baril dahil sa mga sinasabi ni Inday Sara. At sinabi pa ni Senator Robin Padilla, meron bang instance na nakita mo na sumama sa rally si BP Inday Sara para hikayatin yung mga tao na umalsag laban sa ating pamahalaan? Wala. In fact, ito naman sabi ni Senator Cayetano, dinidiscourage pa nga niya yan na hindi mangyari na maging successful yung people power. Yun din ang sinabi natin. Wala dyan ang problema. Yan sa kalsada. Ang people power, hindi yan maging successful. Ang problema, ang solusyon yan sa problema na yan ay nasa loob ng Malacanang. Yan ang sinabi ni BP Inday Sara. At sabi ni Lutok, pinasasalamatan daw niya yung grupo ng nasa ITSA. Sabi ni Princess Maui na kami yung nagpupunta every Saturday, Friday yata o Saturday. Kasama pa nga si J. Morales na pupunta dyan dati. Sila sign ng protest. Ano bang nangyari nung mga protesta na yun? Nag-aalsa ba yung mga tao? Nagpapahayag lang sila sa kanilang karapatan na magbigay ng mga redress their grievances sa pamahalaan. Kaya nagpunta sila doon. Meron bang nangyaring pag-aklas or paggamit ng armas para paalisin ang pamahalaan? Wala rin sa hulog ito si Lutok. Ginamit pa niyang ebidensya yung mga words ni BP Inday Sara. Nagpapasalamat daw sa grupo na Princess Maui. Nagpapasalamat lang yun dahil lang sakripisyo nga sila na
kahit na busy sila sa kanilang mga trabaho, naglaan sila ng panahon para pahayag ang kanilang hinaing laban sa pamahalaan every Saturday. Nakaupo lang naman sila doon. Oh. Nasa taas nga sila ng footbridge lang eh. Oh. Na, hindi mo maimbestigahan paano mo suportahan yung sinasabi mo. Oh. At maraming tanong si Senator Cayetano na yung tulad nung admission against interest. Hindi niya maintindihan. Ha? Sir, admission against interest. Kasi yung sinabi ni Inday Sara, ina-admit na mayroong threat sa kanyang buhay. At nasabi niya kung ano mangyari sa akin, against her interest yun eh. Yung sinabi niya. Kung ano mangyari sa akin, gugulgurin rin ninyo itong mga nagbanta sa akin. Yun lang talaga ang kulang na sinabi ni Inday Sara. Kung anong mangyari, pero pareho na rin sinabi, ano mangyari sa akin, ibig sabihin talagang binabantaan siyang gurgurin din. Kung hindi pa siya binantaan, ito simpleng kung hindi maintindihan, gagamit tayo ng konting philosophy. Kung hindi pa siya binantaan, hindi siya magsasalita ng ganyan. Simpleng defense mechanism yun. Di ba? May kondisyon. Kung anong mangyari sa akin, alam na ninyo kung sinong gumawa. Yun ang ibig niyang sabihin. Masasabi ba niya yun kung walang banta na na-experience niya at narinig niya na gugurgurin siya? Hindi siya magsalita ng ganun. So ganun yun, abogado ka pa naman, Lutok. Hindi mo siguro yun ang tinuro na script sa iyo ng prosecution. Paano mangyari yung paggurgur sa mga bangag kung sa tatlo na yan, si Satanas, si Bangag at saka si Tambaluslos, kung sa unang pangyayari si BP Inday Sara ang gurgurin? Yan napakasimple. Meron siyang threat at sabi, hindi ba malaking yon? There seems to be a supporting incident na magpatunay na talagang totoo yung threat sa buhay ni BP Inday Sara. Dahil inalisan siya ng mga security detail. Ilan ang mga pulis sa military na tinanggal sa kanya? Parang hinanda na mayroong talagang gagawin sa kanya. Tapos sabi, hindi naman, ganyan, binalik na may mga pulis. Nakita mo, yung mga pinagkatiwalaan niyang mga security personnel ng BPSG na galing pa sa kanyang ama, yung iba na pinagkatiwalaan niya sa kanyang security, safety and security, inalis. So anong ibig sabihin? Talagang may balak na gurgurin si BP Inday Sara. Klarong-klaro yan. Nung binalik nga yung mga pulis na yan, hindi na siya pumayag eh. Hindi niya tinanggap. Kaya sabi niya, kukuha na lang ako ng private na mga security personnel para magbantay sa kanya, na yun ang nangyayari. So talagang ito si Sindan niya wala sa hulog. So ngayon, dahil nga inalis nga so yun na yung topic na yan, yung issue na yan, yung kay Sindan niya, mag-ayos-ayos kayo, ayusin niyo yung mga witnesses ninyo na hindi naman kayo masupalpal sa defense doon sa cross-examination. Ngayon, itong mangyari ngayon dahil nga wala na yung dalawang testigo, so ngayong araw na to nakapagsunduan ng defense at saka prosecution na ipresenta na yung mga dokumento, tax payments at yung bank accounts ni BP Inday Sara. So pagdebatihan ngayong hapon na ito kung legal ba, o anong opinion nila, o legal ba ang pagbukas, pagpresenta niyan dyan sa impeachment trial court, o bakit hindi yan po pwede, bakit yan ay labag sa batas. So didipinsahan yan ang both quarter. Ito itong prosecution at saka yung defense.
At later, magkaroon daw sila ng caucus. So pag-usapan nila kung ano bang gagawin natin. No? Siguro, pag-usapan nila yung gaano kahaba, yung mga argumento na mangyayari sana. Mangyayari din kasi magkaroon sila ng tabang yan. Magkadebate dyan sa floor with regards to that matter. So dito natin mamimiss si Senator Marcolita. Talagang pinilit nila mawala si Marcolita kasi mangangamuti talaga sila. Nandiyan si Senator Cayetano, magaling din. Pero kulang kasi sa tapang si Senator Cayetano. Pero yung last statement niya kahapon, medyo tumapang siya. Nagalit siya kay Lutok. Yan. Talagang yung with regards to the admission against interest. Di ba? Medyo tumapang na. At si Senator Pia, talagang galit na galit eh. Makita mo yung niya, yung paghihinga niya. Maririnig mo sa mic, talagang grabe ang puot niya. Galit na galit siya kahit sabihin niya or mannerism lang niya yun. Makikita mo talaga. At, fighting spirit talaga. Hindi katulad ng iba. Hindi naman sa yung ibang senator. Iba naman ang style ni Senator Robin Padilla. Pero maganda rin dahil kung ordinaryong tao lang ang makikinig, walang technicality, diretso, walang mahirap intindihin. Kasi mga abogado, sanay dyan sa mga technicalities na mga interpretation ng mga statement ng witness na minsan naliligaw yung mga ordinaryong tao na wala naman background sa batas. So, si Robin Padilla, kuhang-kuha kagad ng mga nakikinig. Yun pala. Kasi yun ang language ng mga ordinaryong tao. Yun ang kagandahan ni Senator Robin Padilla. At yan, meron dyan si Senator Marcolita. So, may paliwanag yan technicality. Yun ang kagandahan ni Marcolita. Sa simpleng paraan. Sa simpleng maiintindihan ng lahat na ordinaryong Pilipino. Kaya maraming gusto sa kanya. At yan ang iniwasan ni Lacson na mangyari. Kaya pinilit talaga ni Nabuying. Delikado tayo, nandiyan si Marcolita. Maraming mabubunyag yan. Siguradong suplak tayo lagi. Kaya talagang pinakulong nila. Yun. Yun ang pangyayari niyan. At ang gagawin yan, i-delay. Pero napakahaba niya, 9 months eh. 9 months na hearing yan. So 9 months nila gaganyanin si Senator Marcolita. Hindi naman siguro pwede yan. There will be a time na makalabas yan at makasama dyan sa hearing na yan. At isa sa mga paraan dyan ay allow sila tulad ng binigay nila pribilehiyo kay Senator De Lima at Senator De Lima si former Senator De Lima at ni Trililing. Pero sumama pa ng hearing yan si Trililing. Pero wala rin naman na pwedeng sumama dyan sa ganyang mga investigation. So, yun lang ang natin pero sa tingin ko hindi rin eh. Pilit talaga nilang walain sa equation si Marcolita kasi alam nila delikado sila eh. Pero hindi natin malaman kung anong mangyari dyan sa susunod na mga hearing, mga trial na darating pa. So, klarong-klaro na kung bakit, anong reason. Purely alibay lang yung sabi ni Kapunan. So siguro hanggang dito na lang tayo because we have to wait for the 2 o'clock debates yan sa Senate floor during the 6-day impeachment trial ni Bibi Sara. So antayin natin yan mamaya. But right now, medyo maghahanda-handa tayo para sa upcoming na event na yan. So maraming salamat sa paglalo ninyo dito sa Justin Talk Speech. I hope na mayroon kayong napulot dito sa podcast natin na ito, and I hope you will come again to hear more information about the current events that is happening in our country. Not necessarily lang dito sa impeachment trial here, trial ni Bibi Sara. Kung
in other matters that are very important to discuss, to talk about. So, before we leave this channel, paki-pindot naman ng like, paki-share. If you like this video, paki-share dun sa mga kaibigan natin. And then, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, you are new to this channel, Justin Talk News page, paki-pindot ng subscribe. And if you want to be notified if ever we have a new podcast, please note the notification bell. So anytime I have a new podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat at ingat-ingat lang. God bless sa inyong lahat. Salamat po.